Ang focus po natin, ang title po is The Inner Battle and the Victory in Christ. Okay? Mayroon pong spiritual warfare tayong mga Kristiyano. At mayroon din po tayong katagumpayan kay Kristo. Amen? At yan pong ating focus sa pag-aaral po natin. Pero tanong po mga kapatid, dumating ka na ba sa punto sa buhay mo bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, na ikaw mismo hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan yung sarili mo? Okay? Ano ibig mo sabihin, Pastor, na hindi mo maintindihan ang sarili mo? Kasi kung ano pa yung bawal, kung ano yung mali, kung ano minsan yung kasalanan, yun ang gusto nating gawin. Nakaka-relate po ba tayo? Dumating ba tayo sa ganong sitwasyon na alam nating mali, alam nating kasalanan, pero yun naman ang ginagawa po natin? Kung ano naman yung tama, mabuti at kalooban ng Diyos, yun naman ang hindi natin magawa-gawa. No? I don't know if you experience that sa Christian life mo. No? Gusto mong gawin at kasi alam mo ito'y nakakalugod sa Diyos, pero hindi natin magawa. No? Ito naman, gusto ko to kasi ito, nakaka-please ito kay Lord. Pero bakit hindi natin nagagawa sa ating buhay? Now, bibigyan natin ng halimbawa, mga kapatid. Now, alam mong kalooban ng Diyos na magbasa ka ng Biblia. Tama? Amen? Alam mong kalooban ng Diyos na magbasa ka ng Biblia, mag-pray palagi. Pumunta ka sa church para sambahin siya, pero minsan wala tayong gana. No? Nakakaranas ba tayo ng ganon? Hindi naman masama ang magpunta sa church. Hindi naman masama, hindi naman kasalanan ang mag-pray. In fact, yun ang kalooban ng Diyos, pero bakit wala tayong gana? Bakit hindi natin magawa? Okay? Ayaw ng Diyos na mahalin natin ang sistema ng mundong ito. Di ba? Sabi niya, love not the world or anything that is in the world. Pero bakit enjoy na enjoy tayo sa mga bagay na ino-offer nito? Hindi ba tayo nagtataka sa ganong, Lord, bakit ganito? Okay? Now, another example. Hindi kalooban ng Diyos na makipagrelasyon ka sa unbeliever. According sa 2 Corinthians 6:14. Pero di mananampalataya naman ang tinitibok ng puso mo. So, hindi lang po maliban sa mga may asawa na. No? Sa mga young people natin, sa mga Christians, sa mga kabataan sa ngayon, hindi na nila na-discern sa ito ba'y kalooban ng Diyos o hindi. Okay? Alam mong kasalanan ang bisyo, pero minsan nagpapadala ka pa rin sa tukso nito. Kaya minsan, dumating tayo sa punto na nagtatanong tayo, Lord, totoo ba akong Kristiyano? Lord, totoo ba akong Kristiyano? Lord, totoo ba akong saved? Bakit iba ang ipinapamuhay ko? Kristiyano ako, pero bakit iba ang ipinapamuhay ko sa aking Christian life? Sa aking spiritual life? So, ibig sabihin, mayroong tinatawag na struggle. Okay? Now, ang context ng binasa po natin, even the great Apostle Paul himself experienced this spiritual warfare in the Christian life. Alam natin kung sino si Pablo. Okay? Na dati siyang taga-usit ng mga Kristiyano. Nung na-encounter ang Panginoong Yesus, siya ay naging apostoles. Siya ay naging tagasunod ni Kristo. Okay?
So even si Apostol Pablo, sa kanyang spiritual na buhay, nakaranas din po siya nitong tinatawag na spiritual warfare. No? In fact, Romans chapter 6, binanggit niya doon yung reality ng kasalanan. Pero hindi niya sinasabi na mamuhay tayo sa kasalanan. Kaya nga sabi niya sa chapter 6 verse 1, shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid, sabi niya. So andyan ang kasalanan, pero hindi niya sinasabi na mamuhay tayo sa kasalanan. Sa chapter 7, binanggit po, Paul describes the battle between the old sinful nature and the new nature in Christ. Kaya yan ang focus natin. Sa chapter 8, binanggit din ni Pablo dyan kung paano tayo mamuhay na may katagumpayan, no, doon sa kasalanan. Now listen, struggling with sin does not mean we are not saved. It simply means we belong to Christ. I hope hindi niyo ma-misunderstood. Kung wala kang struggle doon sa kasalanan, maybe something wrong. Kasi ang natural man, hindi siya nagsastruggle sa kasalanan man o anuman mga bagay. Kasi yun ang natural. Kung ikaw ay Kristiyano, magkakaroon ka talaga ng struggle. Bakit? Kasi iba ang gusto ng old nature natin, iba ang gusto ng new nature natin. Kaya there is always a spiritual battle sa loob ng ating katawan, sa ating buhay. Now, kaya tayo nagsastruggle, hindi dahil hindi ka ligtas. It simply means you belong to Christ. You have the nature, the new nature, na kung saan, yun ang nagko-conflict ngayon sa dating pagkatao na meron tayo. Okay? Ngayon, bilang mga mananampalataya, we have two natures. Tama? Sa Bible study natin. Dati, nung hindi pa natin nakilala ang Panginoong Hesus, isa lang ang pagkatao natin. We have the old sinful nature. At yung old sinful nature na to, ito yung namana natin kay Adan. At wala itong gagawin, kundi gagawa ng mga bagay na nakakalugod sa dyablo. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, hindi naman agad-agad nawala ang old nature. In fact, nadagdagan tayo ng panibagong nature. Yun yung tinatawag na new nature in Christ. So ngayon, dalawa po ang nature natin. We have the old nature and we have the new nature. And Galatians chapter 5, 16 to 26. Tingnan po natin. There is always a battle between the old sinful nature and new nature in Christ. Basahin po natin ang passage na to para makuha natin ang ibig ko pong sabihin, no, sa punto na ito. Galatians chapter 6 chapter 5 rather. Galatians chapter 5 verses 16 to 26. Basahin natin ito ng responsive manner. Verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one of the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. envyings, murders, drunkenness, rebellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things cannot inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith.
Meekness, tolerance, against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Altogether, let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. There is always a battle between the old nature and the new nature, between the flesh and the spirit. Okay? May away palagi yan. Kaya the first thing na atin pong pag-aaralan, tingnan natin ang spiritual condition ni Paul. Paul's spiritual condition. Ano ang spiritual condition ni Apostol Pablo nung sinulat po niya itong Romans? No? Especially yung Romans 7:15 to 25. Ano ang kanyang spiritual condition? When Paul wrote Romans 7, or book of Romans, actually letter ito, he was already a saved apostle, faithfully serving his master, the Lord Jesus Christ. Nung panahon na to, nung sinulat po niya yung letter na ito, si Pablo po ay ligtas, saved. Si Pablo po ay isa na sa mga apostol ng Panginoong Yesus, and he is faithful in serving his master, the Lord Jesus Christ. Yan ang kanyang condition, spiritual condition this time. He established many churches. He preached the gospel, and he suffered persecution because of Christ. Ang daming pong pinagdaanan ni Pablo. No? Si Pablo po ay isang missionary. At alam natin, no, yung scripture, kung ano-ano ang mga lugar na kanyang napuntahan para lang magbahagi ng ebanghelyo. No? Na kahit sa loob ng kulungan, nagbabahagi pa rin siya ng ebanghelyo ni Kristo. No? Dati siya yung nagpe-persecute. This time, siya na po yung pinipersecute. Okay? So yan ang kalagayan ni Pablo. He was so committed to his master, the Lord Jesus Christ. Napakasarap na yung isang taong dating makasalanan na niligtas ng Panginoon ay naging committed sa Panginoon niyang nagligtas sa kanya. No? Bihira lang sa mga Kristiyano na talagang hanggang kamatayan ay kakapit siya sa Panginoon. No? May mga Christians na after maligtas na wala. After na maligtas, dumating lang yung pagsubok, bumitaw na kay Lord. Si Apostle Paul po, kahit nakulong siya, kahit na persecute siya, he was so committed to his Master Jesus Christ. So kahit ganyan po ang spiritual condition ni Apostle Paul, yet he was experiencing an ongoing inner struggle, an inner battle with his sinful nature. Kahit sabihin natin napakataas na ang level ng kanyang spiritualidad, nakaranas pa rin itong si Pablo na mayroon siyang inner struggle. Lalong-lalo na doon sa sinful nature na mayroon siya. Look at verse 15. Balik natin sa verse 15. For that which I do, I allow not. Okay? For what I would, that do I not, but what I hate, that do I. No? Pasensyahan na natin kasi King James, ganito talaga yung English niya. No? Kung babasahin natin sa ibang translation, sabi niya, for I do not understand my own actions. Kahit si Pablo, hindi po niya naintindihan yung kanyang mga ginagawa. No? For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Yung gusto kong gawin na tama, hindi ko magawa. Sabi ni Pablo. Yung ayaw ko naman, yun naman ang ginagawa ko. Kaya sabi niya, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Okay? Sabi niya sa verse 16, if then I do that which I would not, I
unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi ako ang gumagawa nito, kundi yung kasalanan na nasa akin. Referring to the nature. Okay? Referring sa old nature, sa sinful nature na meron siya. Na kung saan yun ang kanyang spiritual struggle. Okay? So yan po ang spiritual condition ni Papa. Ang ibig kong sabihin ganito mga kapatid, kahit matagal ka ng Kristiyano, kahit matagal ka na sa Christian life, as long andito pa itong old nature, yung presence of sin, may mga struggles pa po tayo. Okay? Minsan, kung ano yung tama, hindi natin nagagawa. Minsan, kung ano yung mali, yun naman ang gusto-gusto natin gawin. Okay? So, Paul's spiritual condition, yan pong unang nakita natin dito. Ano pa? Tingnan natin ang inner struggle niya. No? Paul's inner struggle. He wanted to do what pleases God. Actually, yan ang gusto ni Pablo. Kung ano ang kalooban niya ng Diyos, yun ang gagawin niya. Kung ano ang ma-please para kay God, yun ang ginagawa ni Pablo. Okay? He hated sin. Si Pablo po, isa din siya sa mananampalataya na galit din siya sa kasalanan. Ang tunay na Kristiyano, galit sa kasalanan. Amen? Pero kung ikaw, sinasabi mong Kristiyano ka, tapos you love sin, yan ang nakakalungkot. Alam mong mali, alam mong kasalanan, but you love to do it. Nag-e-enjoy ka. Si Pablo, he hated sin. Kahit ganito po ang kanyang spirituality, yet he still experienced temptation, conflict, failure, weakness, and even human limitation. Ganyan po si Pablo. Hindi siya perfect, no? Na sinless. Kundi kahit ganyan ang kanyang spirituality, but may mga times na nakakaranas po siya ng temptation sa buhay. Ganito din sa atin, tama? Sino ba sa atin dito hindi nakakaranas ng temptation? Ngayon nga may temptation eh. No? Gusto ng Lord, makinig ka, makinig ka. Anong gusto ng Diablo? Okay, gusto ng Diablo, matulog ka. May temptation. Okay? Conflict, failure, may mga weaknesses po tayo, may human limitation. Kaya anong sabi ni Pablo sa verse 24? Balikan natin. Anong sabi niya? Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Parang naawa din si Pablo sa kanyang sarili. Sino kaya ang pwedeng makatulong sa akin? No? Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Now, this is not the cry of an unbeliever. This is the cry of a saint who is longing for complete freedom from sin's power. And I hope bawat isa sa atin may ganun tayong longing. No? Ngayon po, yes, totoo, tayo po ay ligtas na from the penalty of sin. Okay? Yung salvation kasi natin, tatlo po yan, mga kapatid. Nung sumampalataya ka kay Jesus, past, present, and future. Tama? Past, saan tayo naligtas? From the penalty. Ano yung penalty of sin? Hell. Kaya okay na po tayo doon. Nung naligtas ka na, nung sumampalataya ka na kay Jesus, you are now saved from the penalty of sin. Pero hindi lang nagtatapos kasi doon. Presently, sinave tayo ng Lord from the power of sin. Kaya lang, kondisyon doon, mag-rely ka sa Kanya. Matatalo na natin yon kasi tinalo na nga ni Kristo. Pero kung hindi ka magpasakop sa kapangyarihan ni Kristo, yung kasalanan pa rin
mananaig sa buhay natin. Kaya nga may struggle. Okay? Yes, ma-overcome na natin yon. Kasi anong sabi ni Pablo? Sin has no right to rule over us. Wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang karapatan. Kaya lang nagpapatalo tayo. No? Mas pinili nating maging talunan. No? Ang problem pa natin, yung future. Kasi yung presence of sin, mangyayari pa yan pagdating ng Panginoon or pag namatay tayo, God will change this body into glorified body. So as far as the earthly body is concerned, the presence of sin is still in us. Yun ang dahilan kung bakit bilang Kristiyano, nagkakasala pa rin tayo. No? Gusto ko i-correct yung mindset na siguro akala ng iba, pag Kristiyano ka na, talagang hindi ka na magkakasala kahit kailan. Tapos pag nakita ka nagkamali, mas tambol sila, Christian ba yan? Kasi nagkasala naman. Yes, saved na tayo from the penalty. Yes, saved na tayo from the power. Pero hindi lahat ng Kristiyano nagre-rely sa Panginoon. Hindi lahat ng Kristiyano spirit-filled. Kaya natatalo pa rin. Kaya natatalo tayo because of the presence of sin. Alam nyo, pagdating ng araw, pag pinalitan na ng Diyos yung katawan natin, lalo na doon sa langit, wala na po ang presensya ng kasalanan. Kaya sa langit, hindi na tayo magkakasala. Amen? Amen. Wala na presensya ng kasalanan. Pero as long andito tayo sa lupa, mga kapatid, as long ito pong katawan natin, the earthly body is concerned, may mga struggle pa po tayo. No? At si Apostle Paul, ganun po ang kanyang experience. May human limitation, may weaknesses. Kaya nga ang cry ni Apostle Paul, sabi niya, who will deliver me from this body of death? Buti na lang, natagpuan po niya yung solusyon. Okay? Now, how did Paul overcome his inner battle? Look at balikan natin yung passage. From verses 15 to 25, mapapansin po ninyo, sabi niya, especially sa verse 17 rather. Now, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Verse 18, for I know that is in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would, I do not. For the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Okay? He recognized the root of the problem. Ito yung kagandahan kay Pablo. Kaya nagkakaroon siya ng struggle, na pag-alaman ni Pablo, kaya siya nagsastruggle dahil nga doon sa tinatawag nating flesh. Or it refers to the sinful nature. He recognized the root of the problem. Paul did not deny or excuse his struggle. Apostle na siya, mature na siya spiritually, pero hindi niya dinideny, hindi niya ini-excuse ang sarili niya na may mga struggles siyang nararamdaman or nararanasan. Look at verse 18. Sabi niya, I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. Alam ni Pablo, mga kapatid, na pag itong ating nature na makasalanan, wala itong gagawing tama. Okay? Wala itong gagawing tama. He understood that the flesh cannot obey God. At nakita din ni Pablo that human strength alone cannot produce victory. Kaya pag sinasabi natin, or kung iniisip natin, babaguhin ko sarili ko. No? Sa sarili nating lakas, mabibigo tayo. Babaguhin ko muna sarili ko, pastor, bago ako
mag-church, babaguhin ko sarili ko. No, I tell you, hindi mo mababago sarili mo. Kasi ang magbabago ng buhay mo, si Kristo. Amen? Amen. Paano ka magbabago kung hindi ka lalapit kay Kristo? No? Kaya nga tama, ewan ko kung naabutan mo yung kanta noon na sumikat. No? Gusto kong, alam ni Kuya Charles gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ayun. Sikat na kanta noon yan. Sino ba kumanta niyan? Gusto kong bumait pero di ko magawa. May katotohanan din. Bilang isang Kristiyano, minsan may mga ganun tayong karanasan. No? Gusto kong maging mabuting tao, pero ang nature ang tumutulak sa atin na gumawa ng masama. Okay? So dapat maintindihan natin yon, mga kapatid. May struggle po tayo. No? May spiritual warfare po tayo. Human strength alone cannot produce victory. Kasi yung victory nasa kay Kristo. Ang kagandahan kay Pablo, honest siya. Okay? And honesty before God was the starting point of freedom. Minsan hindi natin maamin na mayroon tayong kahinaan. Hindi natin maamin na mayroon tayong limitasyon. No, minsan nga, mali na nga yung ginagawa natin, nagde-deny pa tayo. No? Why? Hindi natin ma-admit yon na may mali tayo. No? Siguro sa tao, pwede natin madaya ang tao. Pero sa Diyos, hindi natin madaya ang Diyos. Mga kapatid. Okay? At kung gusto mo ng victory, honesty po ang kailangan. No? Maging honest tayo, Lord, mahina akong tao. Lord, struggle ko to, Panginoon. Every time, susumpong itong weakness na ito, bumibigay ako palagi. Okay? Minsan hindi lang natin maamin na mayroon tayong mga spiritual or inner battle. So dito po, he recognized the root of the problem. Ano pa? He cried out for help. No? Verse 24 again. Sabi niya, who shall deliver me from the body of this death? Who will deliver me? Sino ang tutulong sa akin? Dumating ka na ba sa punto sa buhay mo na naghahanap ka ng kung sino yung tutulong sa iyo? Last time, grabing baha sa Visayas naman. No? Yung ibang mga tao, dahil mataas yung tubig na, nasa bubong na lang, naghihintay na lang ng may mag-rescue. Kung walang mag-rescue, tapos. No? Last time din, yung nasunog sa Hong Kong ba yun? Mga building. No? Mayroon akong napanood na mga audio. No? Bago, na habang nasusunog, may mga record pa na audio. Humihingi ng tulong. At kahit bumbero siguro nahihirapan, paano natin tutulungan nasa taas? You know what? Sometimes sa spiritual life natin, humihingi ka pa ba ng tulong sa Diyos? Alam mong down ka na spiritually, pero dumating ka ba sa point, Lord, tulungan mo naman ako. Napapalayo na ako sa iyo. Or, wala lang, dead man lang tayo. Alam natin something wrong in your spiritual life. Lord, something wrong sa aking walk with you, pero okay na lang. Or dumating sa punto, Lord, tulungan mo ako, hindi na ako okay. Akala nila okay lang ako, pero hindi ko na na-enjoy yung devotion. Akala nila okay ako. Okay ako sa church, nakikita nila okay ako. Pero wala nang sweetness ang prayer life ko. Lord, tulungan mo naman ako. Sana dumating tayo sa ganung punto na hihingi ka ng tulong sa tamang person na makakatulong sa iyo. Okay? He cried out for help. Paul did not look inward,
he looked upward. At nakita po niya yung Panginoon. He admitted, I cannot save myself. I need a deliverer. He cried out for help. Ano pa ang makita natin kay Pablo? Look at verse 25. Basahin natin. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. He trusted in Jesus alone. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Now, tandaan natin to. Paul's victory did not come from his own human strength. Yung tagumpay na na-experience ni Pablo, hindi dahil kinaya niya sa sarili niyang lakas. Minsan, mas nagre-rely tayo sa sarili nating lakas kaysa lakas ng Diyos na binibigay sa atin. Kaya minsan, inaalaw ng Lord yung weakness eh. Kasi in times of weakness, we will experience God's strength. Now, sabi nga ni Paul, no, when I am weak, then I am strong. No? Ang punto ni Pablo, sa oras na mahinang-mahina ako, na wala akong magawa, then I realize, nakikita ko kung paano ang Diyos mag-strengthen sa akin. No? Kaya sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Paul's victory did not come from his own human strength. His victory did not come from his religious rituals. His victory came through Christ alone. Amen? Amen. At yung Kristo ni Pablo, yun din yung Kristong tinanggap mo sa buhay mo. Kung tinanggap mo siya. Okay? He trusted in Jesus alone. Ano pa? He lived by dependence on the Holy Spirit. Now, Romans 7 points forward to Romans 8, which explains how victory works. Pansinin po ninyo, Romans chapter 8, verses 1 and verse 2. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Okay? Yung matutunan natin kay Pablo kung paano niya na-overcome, no, ito po. Paul learned to overcome his inner struggle by walking in the Spirit. Walking in the Spirit. Verse 4 ng chapter 8, tingnan nyo. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Galatians 5:16. Buksan po natin. Galatians chapter 5, verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So, Paul learned to overcome his inner struggle by walking in the Spirit. At yan din po ang sekreto ni Pablo na gusto niyang maisabuhay din natin. No? Hindi lang po yun. He learned to overcome his inner struggle by relying on God's grace. Di ba mayroon siyang thorn in the flesh? Na ilang beses ba niya hiningi kay Lord? Natanggalin yung thorn in the flesh na yon? Ha? Ilang beses niyang tatlo? Pero nung sagot ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Tinanggal ba ng Diyos ang thorn in the flesh ni Paul? No. Pero anong pinalit ng Diyos? Hindi ko tatanggalin yan, Paul. Kasi sa pamamagitan ng thorn in the flesh na yan, you remain humble. Pero kahit may thorn in the flesh ka, may struggle ka dyan, my grace is sufficient for you. Amen? Minsan ganun po ang Diyos. Hindi niya tatanggalin kung yung anong mga bagay minsan na kung saan doon tayo struggle. Kasi ang gusto niyang isupply, yung grasya niya is sufficient.
Yung ba ma-realize natin, Lord, hindi ako to. It is by your grace na nasustain po ako. By your grace na nakapag-move on po ako. By your grace na nalampasan ko ito. It's all because of your grace. Kasi alam nyo ang danger, pag alam mong kaya mo, yung credit minsan sa sarili natin. No? Kaya ko nalampasan yan, ako pa eh. No? Sometimes we depend or rely on our own strength. Na pag mayroon kang accomplishment, sigat ba agad ang naisip mo? Lord, kaya ko po ito na pagtagumpayan. Grasya mo po ito. Or minsan, hindi na to God be the glory eh. No? Kasi gusto nating iparamdam, ipakita sa mga tao, kasi magaling ako. No? It's self. No? It is self. Grasya po ng Diyos. Si Paul learned to overcome his inner struggle by relying on the grace of God. By living by faith in Christ. No? The just shall live by faith. Tayo po ay na-saved by faith. At sa Christian life, by faith pa rin. Okay? Paul overcame his inner battle by abandoning self-reliance and fully trusting Jesus Christ through daily dependence on the Holy Spirit. Alam niyo yung encouragement, mga kapatid? The same victory Paul experienced is available to every believer. Amen? Yung tagumpay na na-experience ni Pablo is also the same victory na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Kaya anong sabi niya sa 1 Corinthians 15? Look at your Bible, please. 1 Corinthians 15, verse 57. Basahin natin itong talatang ito. Verse 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Thanks be to God, who gives us the victory through Jesus Christ. Now, your struggle does not disqualify you. Akala natin, pag may struggle tayo, hindi ka na makakapaglingkod sa Diyos. No? Minsan, ginagamit ng diablo yan, oy, ang struggle mo yan, huwag ka na maglingkod sa Panginoon kasi palagi ka na lang dyan nahihirapan sa struggle mo sa buhay. No? Now, your struggle does not disqualify you. But your dependence on Christ is what empowers you. Ang sikreto lang, mag-depend po tayo sa Panginoon. Okay? Now, ano ang biblical lesson na makukuha po natin? Nandiyan pa ba kayo? Okay. Biblical lesson. Ano po ang leksyon na matutunan po natin, mga kapatid? The first lesson ganito. We can never overcome sin by our own strength. Handa natin yun. We can never overcome sin by our own strength. We need His power to overcome it. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Anong klaseng kapangyarihan? We need the power of God's Word. Kaya nga kailangan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Psalm 119 verse 105. Anong sabi ng Bible? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So use His word to guide your steps. No, kaya tayo napapalayo minsan kasi hindi na maliwanag yung ating dinadaanan. Madilim na. But use God's word to guide your steps. Hebrews 4 verse 12. But the word of God is what? Tama ba? The word of God is quick and powerful. Tama ba yung verse ko? Tingnan nga natin, basahin nga natin. Hebrews 4 verse 12. Okay? Sige, ready? Begin. For the word of God is quick and powerful
and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Allow His Word to mold us, mga kapatid. Kasi ang salita ng Diyos, parang sabi dito, napakatalim. Buhay. Na kahit sa kasukasuan, sa mga kabutuhan natin, andun, no? Nagkumikilos ang salita ng Diyos. Ephesians 6:12, we need to use the sword of the Spirit. So, ma-overcome natin yung ating mga inner struggles sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Kanyang salita. Ano pa? The power of the Holy Spirit. Sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Romans chapter 8, verse 13. Okay, sundan po ninyo. 8:13. For if you live after the flesh, ye shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. By the power of the Spirit, we overcome sin. Amen? Salamat sa Diyos na may Holy Spirit. Kasi alam ng Diyos, hindi natin kaya talunin ang kasalanan. Kaya nga, binigyan niya tayo ng katuwang. Binigyan niya tayo ng banal na Espiritu Santo na yun ang tutulong sa atin na maging victorious. By the power of the Spirit, we overcome sin. That's why be sensitive to His conviction. Kung tinanggap mo si Jesus Christ, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, you have the Holy Spirit na. And listen to His conviction. No, may mga Kristiyano na hindi sensitive sa conviction, nagko-convict na pala ang Panginoon sa Kanya. Pag mali yung landas na tinatahak mo, the Holy Spirit is working. Be sensitive. Okay? Be submissive to His working. Kumikilos na pala yung Holy Spirit. Kaya lang deadma tayo. Kaya po tayo napapahamak. Okay? We need His power to overcome sin. We need His grace to be victorious. Kailangan din po natin ang grasya niya para tayo po ay magtagumpay. Ano po ang pwedeng gawin ng grasya ng Diyos? His grace enables us. Tutulong siya sa atin para mapagtagumpayan po natin. 1 Timothy 1:12. No, wala na tayong time to i-ano natin yung verse. Tandaan nyo lang. His grace enables us. 1 Timothy 1:12. His grace equips us. Hebrews 13:20 to 21. His grace empowers us. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ang punto ko, mga kapatid, ma-experience natin yung katagumpayan, hindi lamang dahil sa kapangyarihan ng Diyos, but also dahil sa grasya ng Diyos. God teaches us to reject sin. Diba sabi niya, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. At sa grasya ng Diyos, magagawa po natin yan. God provides everything we need for godliness. Andiyan na eh. Nag-provide na si Lord ng lahat ng kailangan natin in order for us to become victorious. We have the Holy Spirit. We have the Word of God. Okay? Idagdag mo pa yung power of prayer. Now, we have the power of the Word of God. We have the power of the Holy Spirit. We have the power of prayer. Kaya nga sabi doon, watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Now, true victory comes only through Jesus Christ. Yun yung binasa natin sa 1 Corinthians 15 verse 27. Alam nyo, pagdating sa victory na ibibigay ni Kristo sa atin, tandaan natin to, His victory is complete.
Okay? Pag ang Diyos nagbigay ng katagumpayan, hindi partial. When God gave us victory, kukumpletuhan po niya. Past, present, and future. His victory is complete. Hebrews 10:14, ang sabi ng Bible, perfected forever by one sacrifice. Na dahil sa ginawa ni Kristo, nagkaroon po tayo ng katagumpayan from past, present, and future sins. His victory is complete. Colossians 2:13-14, sabi ng Bible, all our sins were forgiven. All our sins. Nung namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lang po iilan na kasalanan ang pinatawad niya. All of our sins. Hindi lang po ang past sins. Hindi lang po ang present sins. Even yung sin na hindi mo pa nagawa, kasama na doon sa pagpapatawad ni Kristo. Amen? Amen. Na nung si Jesus nakabitin sa krus, nandyan na ba tayo? Wala pa. Pero kasama ka, kasama ako doon sa krus ng Kalbaryo nung siya ay namatay sa krus. Amen? Past, present, and future, His victory is complete. His victory is certain. Tiyak po yan for all Spirit-filled believers. Spirit-filled. Hindi lahat ng believers victorious. Spirit-filled believers. Kaya kung gusto mo maging victorious, be filled with the Holy Spirit. Okay? His victory is certain. Romans 8:37, we are more than conquerors. So not only that, na His victory is certain, His victory is constant. Tuloy-tuloy yan if we continue to rely on Him. If we continue to rely on the Lord Jesus Christ, on the Holy Spirit. 1 John 5:4, overcomers by faith tayo. Tingnan nyo yung victory na yan. His victory is complete. Tinapos na lahat. All we have to do is to claim the victory. Okay? His victory is certain. Basta Spirit-filled ka. His victory is constant if you rely. Continue to rely on Jesus. We must follow Jesus daily. Luke 9:23. Hindi ka lang believer ni Jesus, ha? You are also follower of Jesus. Galatians 5:25, binanggit diyan, we must walk in the Spirit. Anong ibig sabihin ng walk in the Spirit? We must allow the Holy Spirit to control. Walk under the power of the Holy Spirit. Matthew 26:41, we must also be watchful and prayerful. Kailangan magbantay tayo. Yung diablo po andyan lang. No? Huwag kang patulog-tulog na Kristiyano. Kasi ang diablo hindi natutulog. Be watchful. Be prayerful. Now lastly, dito na tayo magtapos. Romans 7 teaches us the inner battle is real. Totoo yun. Hindi ito kwento-kwento lang. Totoo po, may inner battle. At nabasa natin yan, Galatians 5:17 meron. We cannot win by ourselves. Romans 7 verse 18 and Jeremiah 17 verse 9, mga reference natin. We cannot win by ourselves. But Jesus gives daily victory. Christian life is not about trying harder, but trusting deeper. Kaya nga sabi ni Solomon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, He shall direct thy path. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yung conclusion natin, mga kapatid, sin may fight within us, but Jesus lives within us. Amen? Totoo, may inner struggle tayo, but don't worry.
Jesus is with us. We are not alone. Our hope, our strength, and our victory come from Christ every single day. Sabi ng Colossians 1:27, Christ in us, the hope of glory. Nasa atin ang Panginoong Yesus. Romans 8:37, binanggit ko rin kanina ito, we are more than conquerors. 2 Corinthians 3:18, He transforms us. Na kung ikaw ay nasa kay Kristo, may pagbabago. Amen? Si God ang magbago sa iyo, sa atin. Kaya nga ako naniniwala ko na pag ang isang tao nagkiklaim siya na siya ay Kristiyano at walang nagbago sa buhay niya, baka hindi siya kay Kristo. Okay? Kasi if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. Hindi man overnight ang pagbabago, pero nasa proseso. Unti-unti kang binabago ng Panginoon. Yes, may ups and down. Dati, palagi kang nadadapa, pero as you grow older in your Christian life, natutunan mong maging victorious. Pangit sa isang Kristiyano na matagal ka na sa Kristiyano, defeated ka pa rin hanggang ngayon. Hindi mo natutunan ma-overcome. So, that means something wrong sa spiritual walk mo with Christ. You have all the resources para maging victorious. Ang atin na lang, i-apply natin ito. Tayo po ay yumuko mga kapatid for our reflection. Let us close our eyes. Bow your heads. Kapatid, tanong ko sa iyo ngayong umaga. Kamusta ang spiritual life mo? Okay ka lang ba? Kamusta ang spiritual life mo? Kamusta na kayo ni Lord? Andyan pa ba yung sweetness ng relationship mo sa Kanya? Or unti-unti nang humihina ang kapit mo kay Lord? Maybe dahil may mga kasalanan sa buhay natin, sa buhay mo, na kung saan yun ang naging dahilan kung bakit ka napapalayo kay Lord. Kapatid, let me ask you, may kasalanan ba sa buhay mo na struggle ka pa hanggang ngayon? Yes, we need to admit that we have inner struggles. At nakikita ng Panginoon, Lord, ito po na area na to sa buhay ko, struggle pa po ako dito. Emosyon ko. Sometimes, Lord, hindi ko makontrol yung emosyon ko. Hindi ko makontrol yung galit ko. Hindi ko makontrol yung isip ko. Lord, hindi ko makontrol yung mga binibitawan kong salita. Lord, alam kong mali ito. Pero bakit yan naman palagi yung hinahanap ko? May kasalanan ba sa buhay mo na hanggang ngayon struggle ka pa? And Lord, many times natatalo ako. Every time na andyan yung weakness ko, bumibigay ako. Kapatid, gusto mo ba ng victory sa inner struggle na yan? All you have to do this morning, admit your inner struggles to God. Admit, Lord, ito po, weakness ko po ito. At ayoko, Lord, na habang panahon, defeated ako palagi.
Gusto ko, Lord, na magkaroon ng katagumpayan. Admit your inner struggles to God. Pangalawa, kapatid, repent and be willing to forsake it. Repent. Maybe ito yung time na, Lord, nagsisisi po ako. Handa ko po itong talikuran sa tulong mo. Willing ka ba na magsisi at magtalikod? Surrender your will and whole life to God. Lord, isinusuko ko po sa iyo yung aking kalooban. Kasi kung ako lang, gusto kong gawin ang bagay na hindi nakakalugod sa iyo. I surrender my will. I surrender my whole life to you, Lord. Trust Jesus to give you victory. And then walk in the Spirit. Now talk to God sa umagang ito, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Habang nagpe-pray po tayo, kausapin po natin si Lord. Walang nakakaalam kung ano ang spiritual life mo maliban sa Diyos. At hindi natin kailangan magpanggap na okay tayo. Kung yung katotohanan, we have inner struggles to overcome. Ito na yung pagkakataon. Lord, help me experience the victory that is found in Christ alone. Help me, Lord, to depend upon your grace. Lord, baguhin niyo po ako. Tulungan niyo po, O Diyos, na sa oras ng aking kahinaan, ma-experience ko ang grasya mo sa buhay ko. Help me, Lord, to experience your power in my life. The power of the Holy Spirit. The power of God's Word and the power of prayer. Help me, Lord, to experience your sufficient grace in my life. Help me to rely, to depend on you, Lord. Lord, pagod na po ako. Palagi na lang akong nadadapa. But thank you, Lord, this morning, binibigyan mo ako ng pagkakataon to make a fresh start with you. The inner battle and the victory in Christ. Bless your word, Lord, in Jesus' name. Amen.